Akala ni Minerva nakuha niya ng ultimate jackpot nang maikasal siya sa bilyonaryong si Alfredo Jose. Pero nung umalis ang asawa, ipinakita niya kaagad ang pangil. Ginutom at ikinulong sa atik ang 5 taong gulang na kambal na sina Mason at Lucas para lang maagaw ang kumpanya. Pero ang plot twist, ang hindi alam ng feeling Ray ng stepmother, sina Mason at Lucas ay hindi simpleng mga bata. Mga genius hacker at financial prodigy sila. Habang kinukulong niyang dalawa, ginawa lang ng kambal na high-tech command center ang attic para iset up ang kanyang kabagsakan. Sino ang tunay na may hawak ng milyong yaman? Ito ang The Billionaire's Genius Twins and their cruel stepmother, kung saan ang kasakiman luluhod sa talino ng dalawang paslit. Sa mundong ang perang nagpapagalaw sa lahat, gaano kalayo ang kayang marating ng isang masamang hangarin? Nang magpakasal ang makapangyarihang bilyonaryong si Alfredo Jose sa magandang si Minerva, akala ng lahat ay isang fairy tale come true ang kanyang buhay. Ngunit sa likod ng marangyang ngiti ni Minerva ay nagtatagong isang matakaw at mapagpanggap na demonyo. Ang kanyang pakay, ang kamanghamanghang yaman ng pamilyang Jose. Ang tanging nakatayo sa kanyang daan, ang 5 taong gulang na genius twins na sina Mason at Lucas. Akala ni Minerva ay madali lang linangin at pagmalupitan ang 2 bata sa tuwing wala ang kanilang ama. Ngunit hindi niya alam, ang 2 batang tinatrato niya na parang laruan ay mas matatalino pa sa pinagsama-samang mga abogado at tagapagmana sa buong mundo. Sa isang laro ng yaman, paghihiganti at katalinuhan, sino ang tunay na magtatagumpay? Tuklasing na nakakagulat na lihim na magwawasak sa pangarap ni Minerva. Ang Mansion Jose ay isang napakalamig at napakalaking istruktura ng modernong architecture na nakatayo sa tuktok ng isang exclusive na burol. Puno ito ng granding salamin, makinang na marmol at walang kapantay na karangyaan. Isang simbolo na hindi matatawarang kapangyarihan at kayamanan ng pamilyang Jose. Ngunit sa likod ng mga mamahaling chandelier at naglalakihang mga pintura, may nakatagong matinding panginginig at mga lihim na hindi kayang bilhin ng pera. Sa gitna ng malawak at mataas na siling ng sala, nakatayo si Alfredo Jose. Siya ang kinikilalang pinakabatang bilyonaryo sa bansa. Gwapo, matipuno, ngunit may bakas ng matinding pagod sa kanyang mga mata mula nang mamatay ang kanyang unang asawa. Sa kanyang tabi, nakahawak sa kanyang braso na tila isang mamahaling hiyas, ay ang kanyang bagong kasal na asawa na si Minerva. Si Minerva ay isang sikat na modelo. Taglay niya ang perpektong kurba ng katawan, mamahaling pananamit at ngiting nakakatunaw ng puso ng sino mang makakatingin sa kanya. Ngunit sa likod ng kanyang mapang-akit na muka at perpektong pampaganda, may nagtatagong isang matakaw at mapangpanggap na demonyo. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatitig sa pagmamahal kay Alfredo, kung hindi sa kumikinang na mga palamuti at sa bilyong-bilyong ari-arian ng lalaki. Mga anak, bumaba kayo dito. Gusto kong makilala ninyong inyong tita Minerva. Malumanay at may halong pakiusap na tawag ni Alfredo sa 2 batang nakaupo sa malaking kwadradong sofa. Sina Mason at Lucas ay 5 taong gulang pa lamang, ngunit walang sino man na makapagsasabi na sila ay mga karaniwang bata lamang. Ang kanilang mga mata ay may matinding lalim at lamig. Ang matang tila nakikita ang kaibuturan ng kaluluwa at ang tunay na motibo ng sinumang tumitingin sa kanila. Pareho silang nakasuot ng simpleng t-shirt at shorts. Hawak ang kanilang mga customized na micro tablet na patuloy na naglalabas ng mga komplikadong linya ng mga numero at pananalapi. Dahan-dahan na tumayong 2 bata, walang ngiti sa kanilang mga muka. Welcome to the Jose Mansion, Tita Minerva. Magkasabay at napakalamig na sabi ni Mason at Lucas sa isang mautunos na boses na halos makatayo ng balahibo. Oh, maraming salamat mga sweeties. Nakakatulim na sagot ni Minerva sa pinakamaamong boses na kaya niyang gawin. Mabilis siyang lumapit sa dalawa at yumakap ng mahigpit. Ngunit habang nakadikit ang kanyang muka sa balikat ng mga bata at malayo sa paningin ni Alfredo, nagbagong reaksyon ni Minerva. Nanliit ang kanyang mga mata sa matinding pandidiri.
Amoy ng mga batang isang simpleng baby powder na para sa kanya ay nakakadiri kumpara sa kanyang mamahaling French perfume. Mga dugyot na bata, sa isip-isip ni Minerva habang nanggagalaiti ang kanyang loob. Magsaya kayo habang nandito pang tatay ninyo. Siguraduhin kong sa kangkungan kayo pupulutin kapag akin ang lahat ng yaman ng pamilyang ito. Ang hindi alam ni Alfredo, si Minerva ay baon sa daang-daang milyon upang hindi dahil sa kanyang lihim na pagkahumaling sa illegal na gambling sa mga kasino sa abroad. Ang pagpapakasal kay Alfredo ang kanyang tanging escape plan, ang kanyang gintong tiket upang mabayaran ng lahat ng kanyang utang at mabuhay sa sukdulang karangyaan. Kinabagabihan, bago sumapit ang ating gabi, isang itim na helicopter ang nakaparada na sa helipad ng mansion. Kinakailangan ng lumipad ni Alfredo patungo sa Switzerland para sa isang napakahalagang emergency business summit ng mga pandaigdigang mamumuhunan. Isang biyahe na tatagal ng 3 buong buwan. Minerva, mahal ko, pakiusap ni Alfredo habang nakatayo sa harap ng pintuan ng helicopter. Hawak ang isang kamay ng babae. Ipinagkakatiwala ko sa iyong mga anak ko. Sila ang buhay ko. Kapag may nangyaring masama sa kanila, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Huwag ka na mag-alala, Alfredo. Sagot ni Minerva sabay pilit ng isang patak ng luha sa kanyang mga mata upang magmukhang totoong nalulungkot. Aalagaan ko sila na parang tunay kong mga anak. Mag-iingat ka sa biyahe mo ha. Mamimiss kita. Pumikit si Alfredo at hinalikan si Minerva sa labi bago tuluyang pumasok sa helicopter. Sa sandaling umangat ang sasakyan at lumayo sa hangin, tuluyang napawi ang tamis sa mukha ni Minerva. Ang kanyang maamong ngiti ay napalitan ng isang nakakatakot at mapaglarong usok ng tagumpay. Mabilis siyang humarap sa mga kasambahay na nakalinyang nakatayo sa pinto, habang sa likod ay tahimik na nakatayo sina Mason at Lucas. Lahat kayo, makinig! Malakas at motoridad na sigaw ni Minerva habang pabalibag na pumasok sa sala tinapon ng kanyang mamahaling coat sa sahig. Mula sa oras na to, ako ng reyna at Panginoon ng bahay na to. Ang sino mang humadlang sa mga gusto ko ay mawawala ng trabaho at sisiguraduhin kong makukulong. Humarap siya kay Mason at Lucas na hindi man lang nagulat sa kanyang biglang pagbabago ng ugali. At kayong dalawang paslit, pananakot ni Minerva habang tinuturong daliri sa mukha ng kambal. Ayoko ng maingay. Ayoko na nakikitang mga mukha ninyo sa sala. Pumunta kayo sa kwarto nyo at huwag kayong lalabas ng walang pahintulot ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Tumingin si Mason kay Lucas. Walang takot na panginginig, sa halip isang napakaliit at halos hindi mapansing ngiti ang lumabas sa sulok ng mga labi ni Lucas. Okay po, Tita Minerva. Masusunod po. Malamig at walang emosyong sagot ni Mason. Habang maayos at dahan-dahang umakyat ang kambal sa hagdanan, patungo sa kanilang silid, pabulong na nagsalita si Lucas sa kanyang kapatid gamit ang kanilang sariling encryption code. Brother, the Predator has revealed herself. Phase 1 is now active. Inayos ni Mason ang kanyang maliit na salamin at sumagot. Roger, let her play her simple game first. It will make her downfall much sweeter. Naging isang buhay na impyerno ang Mansion Jose sa mga sumunod na araw pagkaalis ni Alfredo. Upang masigurong walang makakapagulat sa kanyang mga ginagawa, ginamit agad ni Minerva ang kanyang bagong kapangyarihan. Pinalayas ng lahat ng matagal at mapagkakatiwala ang kasambahay ng pamilyang Jose at pinalitan ng sarili niyang mga tauhan, mga taong bayaran, walang awa at nakatali ang loyalty sa kanyang pera. Sa malawak na dining hall, nakaupo si Minerva sa kabisera habang kumakain ng mamahaling kape, imported na steak. Sa tapat ng mahabang lamesa, nakatayo sina Mason at Lucas. Walang nakahandang pagkain para sa kanila. Sa halip pabalibag na nilapag ng bagong utusan ang 2 lumang plato sa harap ng 2 bata. Sa ibabaw ng plato, 2 piraso ng matigas at molds on edge na lumang tinapay at tigisang baso ng malamig na tubig mula sa gripo. Ito lang ang kakainin niyo ngayong gabi. Malamig at may halong pandidiring sabi ni Minerva habang dahan-dahang hiniwang kanyang steak. Huwag kayong mag-inarte ha. Sa lansangan maraming namamatay sa gutom habang kayo nagpapakasasa sa yaman ng tatay ninyo. Tinitigan ni Mason ang lumang tinapay nang walang anumang takot o takot sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin kay Minerva. Tita Minerva,
Seryoso at malamig na panimula ni Mason. Ang tinapay na to ay naglalaman na nakakalasong Aspergillus mold spores. Bukod doon ang isang 5 taong gulang na bata na nangangailangan ng hindi bababa sa 1,400 hanggang 1,600 kilocalories bawat araw para sa tamang pag-unlad ng utak at katawan. Ang pagbibigay ng ganitong uri ng pagkain ay isang direktang formal ng child neglect at gradual poisoning. Lalong nagdilim ang mukha ni Minerva, napatigil siya sa pagsubo. Ano pinagsasabi mong bata ka? Nagmamarunong ka pa sa akin? Ito rin ay labag sa Republic Act No. 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Dagdag ni Lucas sa kaparehong monotonous at walang takot na boses. Ang bawat violation ginagawa mo ay may katapat na 12 hanggang 20 taong pagkakakulong ng walang bail. Manahimik kayo! Galit na sigaw ni Minerva, sabay hampas ng kanyang kamay sa lamesa na nagdulot ng malakas na ingay sa buong kwarto. Tumayo siya at pabalibag na lumapit sa 2 bata. Akala nyo, matatakot nyo ako sa mga pinagsasabi nyong batas? 2 pasid lang kayo. Walang maniniwala sa inyo. At mula ngayong gabi, hindi na kayo matutulog sa mga air-condition yung kwarto. Inutusan ni Minerva ang 2 niyang bodyguard na kalad ka rin ng 2 bata patungo sa pinakataas na bahagi ng mansyon, ang attic. Ang attic ay isang madilim, malikabok at napakalamig na imbakan ng mga lumang gamit. Walang kama, walang electric fan at puno ng mga sapot ng gagamba. Pabalibag na sinara ng bodyguard ang mabigat na pinto at nilakito mula sa labas. Gagawin kong walk-in closet ng bago kong luxury bags at sapatos ang kwarto nyo. Sigaw ni Minerva mula sa labas ng pinto. Magtiis kayo dyan. Dyan kayo napabagay. Ngunit sa loob ng madilim na attic, walang umiyak, walang nagmakaawa. Ikinabit ni Mason ang kanyang maliit na customized glasses na may built-in night vision at thermal camera. Inayos naman ni Lucas ang kanyang t-shirt habang umuupo sa malinis na bahagi ng sahig. Did she really think this dark room could stop us? Pabulong na tanong ni Lucas habang may pilyong ngiti sa kanyang mga labi. Dahan-dahan binuksan ni Mason ang isang tago at double bottom na compartment sa kanyang backpack. Nilabas niya mula dito ang 2 ultra-thin military grade micro laptops na may satellite uplink capabilities. Ang attic na akala ni Minerva ay isang kulungan at parusa para sa 2 ay agad na naging palabas na command center ng kambal. Si Mason, sa edad na 5 taon ay isa ng legendary hacker na kilala sa dark web bilang si Ghost Zero. Samantalang si Lucas ay isang financial prodigy na may kakayahang mag-predict ng stock market trends at mag-manipulate ng international trades. Mason, na-intercept mo ba yung tawag ng demonyong yun kanina? Tanong ni Lucas habang kanyang mga daliri ay mabilis na nagtatype sa keyboard. Oo, sagot ni Mason habang nagpapakita sa kanyang screen ng mga encrypted audio waves. Kinausap niyang kanyang abogado si Attorney Delgado. Nagpapagawa siya ng peking holographic at legal documents. Plano niyang ideklara na mentally unstable tayo para maagaw niyang guardianship at ang buong Jose Corporation kapag napatayo na wala si Daddy. Tumingin si Lucas sa screen ng kanyang laptop kung saan nakatalang lahat ng offshore bank accounts ni Minerva. Silly woman! Napailing na lang si Lucas habang lumalabas ang isang malamig na ngiti sa kanyang mukha. Hindi niya alam na ang bawat galaw niya sa bahay na to ay naitatalat ni stream sa aming secure cloud server. Brother, initialized operation paper trap. Initiated, sagot ni Mason. Simulan na natin ang paglipat ng mga pondo ng kanyang mga illegal na negosyo patungo sa aming charity foundation. Sa gitna ng kadiliman ng attic, ang liwanag mula sa screen ng kanilang mga laptop ang nagpapamukha sa 2 bata na hindi mga biktima kundi mga hunter na nag-iintay na lamang sa tamang oras para hulihin ang kanilang huli. Lumipas ang 2 buwan, sa panlabas ng mundo na natiling perpekto ang imahe ng Masya Jose. Araw-araw nagpo-post si Minerva sa kanyang mga social media account na mga lumang litrato kasamang kambal. May mga caption pa itong, "Bonding with my sweet angels. Missing my husband so much." Upang linangin ang milyong-milyong followers sa media na isa siyang dakil at maalagang ina. Ngunit sa loob ng mansyon, ang kadiliman ay mas lalong lumalalim. Ginawa ni Minerva na parang mga alipin siya na Mason at Lucas. Pagkatapos nilang maglinis ng attic,
Gamit ang kanilang malilit na kamay, madalas ay hindi sila pinapakain ng 3 beses sa isang araw. Sa tuwing susubukan ng kambal na magsalita o magreklamo sa harap ng mga bagong tauhan, mabilis silang tinatakot ng mga bodyguard ni Minerva gamit ang matitigas na utos at banta ng pananakit. Isang maulang hapon, habang ang kulog at kidlat ay gumuguhit sa kalangitan, pumasok sa mamahaling opisina ni Minerva ang kanyang matalik na kaibigan at kasabwat, ang korap na abogadong si Attorney Delgado. Sumanda si Minerva sa kanyang leather chair habang dahan-dahang umiinom ng mamahaling wine. Nakalapag sa kanyang mesa ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga peking legal na dokumento. Minerva, sigurado ka ba talaga dito? Nanginginig na tanong ni Attorney Delgado habang inaayos ang kanyang salamin. Peke ang mga pirma at medical na record na ito. Kapag natuklasan ni Alfredong pinalitan natin ng mga dokumento ng Jose Corporation habang nasa Switzerland siya, pareho tayong makukulong ng habang buhay. Aroganting tumawa ng malakas si Minerva, isang tawang puno ng kasakiman. Huwag ka matakot, Delgado! Sigaw ni Minerva sabay bagsak ng kanyang baso sa mesa. Abala si Alfredo sa kanyang negosyo sa Europe at lubos ang tiwala niya sa akin. Nagbayad na ako ng $2 kilalang psychiatrist para ideklara na may malalang schizophrenia at bipolar disorder ang kambal. Kapag napatunayan nating baliw at unstable ang dalawang yan, madali na lang nating kukunin ng legal guardianship at ang buong bilyong-bilyong yaman. Paano kung mismong mga bata kapag nakuha mo ng pera? Tanong ng abogado. Nanliit ang mga mata ni Minerva at lumabas ang isang nakakatakot na ngiti. Kapag nakuha ko ng pirma ni Alfredo, sa binuo nating kontrata na nagpapatunay na ako ang sole beneficiary. Kapag may nangyaring aksidente sa kanya, ipapaampun kong 2 paslit na yan sa pinakamalayong ampunan sa Africa o Russia. Sisiguraduhin ko na hindi na sila makakabalik sa bansang ito. Wala nang makakapigil sa akin na maging pinakamayamang babae sa Asia. Ang hindi alam nila Minerva at Attorney Delgado, ang bawat salitang lumabalabas sa kanilang mga labi malinaw na naririnig at naipapadala sa isang secure server. Sa loob ng madilim na attic, nakaupo sina Mason at Lucas habang nakasuot ng mga high-tech na noise-cancelling headphones. Sa pamamagitan ng isang ultra-microscopic listening device, nitinanim ni Mason sa mamahaling diamond brooch ni Minerva nung unang araw pa lamang dito sa bahay na i-record ang buong pag-uusap sa 4K audio quality. Kailangan na ba natin siyang tawagan, brother? Tanong ni Mason habang ang kanyang mga kamay ay mabilis na nag-i-encrypt na nakuha nilang audio file. Pwede ko nang i-hack ang flight control system ng jet ni Daddy para pauwiin siya kaagad. Tumingin si Lucas sa kanyang laptop screen kung saan nakikita ang live financial portfolio ni Minerva. May malamig at mapaglarong ngiti sa kanyang mga labi. Hindi pa, Mason, sagot ni Lucas sa isang napakatahimik ngunit nakakilabot na boses. Mas masayang panoorin ng isang taong nagdiriwang sa tagumpay na kailanman hindi magiging sa kanya. Hayaan natin siyang gumawa ng sarili niyang hukay hanggang sa hindi na siya makakaahon. Nagsimula si Lucas na mag-code sa kanyang laptop gamit ang nakuha niyang backdoor access sa personal bank accounts ni Minerva. Lihim na nilipat ni Lucas ang milyong-milyong pera ng babae na galing sa sugal patungo sa mga failing penny stocks at napakalampas na crypto tokens sa European market. Habang pinagmumukha si Minerva ang mismong gumagawa ng mga transaksyon. Brother, she thinks she is the hunter, bulong ni Lucas habang pinagmamasdan ng pawis na lumalabas sa mukha ng bulto ni Minerva sa kanilang surveillance monitor. Little does she know, she walked into a cage the moment she stepped into this mansion. Dumating ang araw na pinakahihintay at kinatatakutan ng lahat, ang opisyal na pag-uwi ni Alfredo Jose mula sa kanyang 3 buwang emergency business summit sa Switzerland upang masigurong perpektong kanyang imahe bilang isang maasikaso at nagdadalamhating asawa. Nag-organize si Minerva ng isang napakagranding welcome back and gala party sa mismong ballroom ng Mansion Jose. Dumalo ang pinakamayamang negosyante sa bansa, mga diplomat, mga kilalang tao sa mataas na lipunan at ang mga pinakamalaking media network. Ang buong paligid na napupuno ng kumikislap na ilaw ng mga kamera, mamahaling alak at tugtog ng orkestra. Ngunit sa likod ng entablado, ilang minuto bago lumapag ang private jet ni Alfredo,
Mabilis na pumasok si Minerva sa isang silid kung saan nakatayo sina Mason at Lucas. Inutusan niyang kanyang mga tauhan na bihisan ng dalawa ng mga mamahaling suit upang magmukhang maayos. Ngunit sa ilalim ng kanilang mga kwelyo, kapansin-pansin ang kapayatang nakuha ng kambal mula sa 2 buwang pagkakakulong sa atik at kakulangan sa pagkain. Pabalibag na hinawakan ni Minerva ang mga balikat ni Mason at Lucas. Nalilisik ang kanyang mga mata habang pabulong ngunit matinding nagbanta. "Makinig kayong 2 paslit," pananakot ni Minerva habang baon ang kanyang mga kuko sa balikat ng dalawa. "Kapag may lumabas na kahit na isang salita sa mga bibig ninyo tungkol sa atik, sa pagkain o sa ginagawa ko sa inyo ngayong gabi, sisiguraduhin ko hindi nyo na ulit makikita ang tatay nyo ng buhay. Magsinungaling kayo kapag tinanong kayo. Sabihin nyo na akong pinakamabait na ina sa buong mundo. Nagkakaintindihan ba tayo?" Tumingin si Mason at Lucas sa kanya. Walang panginginig sa kanilang mga tuhod. Walang luha sa kanilang mga mata. Ang meron lamang ay isang napakalalim at napakalamig na pagtitig na nagpataas ng balahibo ni Minerva sa loob ng ilang segundo. "Okay po, Tita Minerva. Magsasalita po kami ng nangaayon sa katotohanan," malamig na sagot ni Mason. Inis na binitawan sila ni Minerva at pabalibag na lumabas. Pagkalipas ng ilang minuto, bumukas ang ingranding pintuan ng ballroom. Pumasok si Alfredo Jose. Reyna ng pumalidad, nakasuot ng perfectly tailored suit, ngunit halatang may matinding pag-aalala at pagod sa kanyang muka. Agad na tumakbo si Minerva patungo sa kanya. Nagpa-cute sa harap ng mga kamera at niyakap ng mahigpit ang bilyonaryo. "Oh Alfredo, mahal ko!" Umiiyak na drama ni Minerva habang pinupunasan ng walang luhang mata sa harap ng mga reporters. "Salamat naman sa Diyos at ligtas kang nakabalik. Namiss kita ng sobra. Tingnan mo mga anak mo, inalagaan ko mabuti kahit napakahirap dahil sa kanilang kakaibang kondisyon." Mabilis na lumapit si Alfredo sa kanyang 2 anak. Lumuhod siya sa harap ni Mason at Lucas at mahigpit silang niyakap. Sa sandaling yun, naramdaman agad ng amang panlalamig at pagpayat ng katawan ng kanyang mga anak. "Kumusta kayo, Mason, Lucas?" Pakiusap na tanong ni Alfredo habang nakatitig sa mata ng kambal. "Naging mabait ba ang Tita Minerva niyo habang wala ako?" Tumingin si Mason sa ama. Pinalugutok ang kanyang dalirit sa harap ng ilang mikropono ng media ay sinabi sa isang malinaw at monotonous na boses. "Tita Minerva gave us a deep and practical understanding of survival of the fittest, Daddy. She taught us how to survive on molding bread and tap water, and she showed us just how cold and dusty the mansion's attic can be at 3 in the morning." Napatigil ang tugtog ng orkestra. Tahimik na napasinghap ang lahat ng bisita at mamahaling bisita sa ballroom. Nagdilim ang mukha ni Minerva. Mabilis siyang tumawa ng pilit at malakas upang takpan ng chismis. "Naku, pasensya na po kayo!" sigaw ni Minerva sa media habang pinagpapawisan ng malamig. "Napakamalikhain talaga ng imahinasyon ng mga batang ito. Sabi ko na nga ba sa'yo, Alfredo, kailangan na talaga nila ng matinding psychiatric therapy. Minsan nakakakita at nakakaimbento sila ng mga kwento dahil sa kanilang malalang mental condition." Tumingin si Alfredo kay Minerva. Walang galit sa kanyang muka, ngunit ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng yelo. "Ganun ba, Minerva?" Malumanay ngunit nakakilabot na sabi ni Alfredo. "Huwag kang mag-alala, mamayang gabi sa ating papamilyang hapunan at closed-door board meeting. Aayusin at titignan natin ang lahat ng imahinasyon ng mga anak ko." Pagkatapos ng maikling pagharap sa media, mabilis pinalabas na Alfredo ang mga bisita at mamamahayag. Ang maliwanag at maingay na ballroom ay napalitan ng isang nakakairitang katahimikan nang pumasok ang pangunahing mga tauhan sa malaking conference room ng mansyon. Ang kwartong ito ay gawa sa soundproof na salamin at mahogany wood. Sa gitna ay isang mahabang lamesa kung saan nakalapag ang isang napakalaking high-definition monitor. Naka-broadcast doon sa pamamagitan ng encrypted video call ang buong board of directors ng Jose Corporation mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nakatayo sa gilid si Attorney Delgado habang hawak ang isang makapal na leather folder. Sa tapat nito ay nakaupo si Minerva na pilit na pinapakalmang sarili habang humihigop ng tubig. Sa kabilang dulo naman ay nakaupo sina Mason at Lucas.
Tahimik, walang kagalaw-galaw at nakatitig lamang sa bawat galaw ng dalawang mamamatay tao sa pera. Si Alfredo ay nakasandal sa kanyang punong upuan. Ang kanyang mga mata ay madilim at walang maibigay na anumang emosyon. Alfredo, panimula ni Minerva sa pinakamaamo, pinakamalambing at pinaka nakakaawang boses na kanyang kayang likhain. Dahil sa mga nakakapag-alalang pahayag ng mga bata kanina sa harap ng media, mas lalo lamang napapatunayan na sinasabi ng mga doktor. Hindi na stable ang kanilang pag-iisip. Terrible ang kanilang hallucination. Mabilis sa sumingit si Attorney Delgado habang nilalapag ang mga papel sa harap ni Alfredo. Tumpak po Mr. Jose. Paliwanag ng korap na abogado. Ito ang Transfer of Corporate Trust and Full Guardianship Act. Sa pamamagitan ng dokumentong ito, pansamantalang ililipat kay Mrs. Minerva Jose ang buong pamamahala sa Jose Corporation at sa lahat ng pondo ng pamilya. Sa paraang ito, maaari na nating ipasok ang kambal sa isang eksklusibong psychiatric facility sa abroad nang walang legal na balakid. Inilabas ni Attorney Delgado ang isang mamahaling gold fountain pen na tinabuto kay Alfredo. Pirma mo na lang ang kulang. Alfredo, mahal ko. Pakiusap ni Minerva habang nakahawak sa balikat ng bilyonaryo at nagpapalabas ng ilang patak ng luha. Gawin mo ito para sa kapakanan ng pamilya natin. Para sa magandang kinabukasan ng mga anak mo. Tinitigan ni Alfredo ang panulat. Dahan-dahan niyang inabot ito. Sa kabilang linya ang mga board members ay tahimik na naghihintay. Habang si Minerva naman ay halos magdiwang na sa kanyang isip. Pumirma ka na, bilis. Akin ang bilong-bilong ari-arian. Akin ang bungo sa empire. Sa isip-isip ng babae. Habang nanggigigil sa excitement, ibinaba ni Alfredo ang panulat sa ibabaw ng kontrata. Babaguhin niya na siya ng direksyon ng kanyang buhay nang biglang tumikim si Lucas. Daddy? Malamig na tawag ng 5 taong gulang na bata. Napatigil si Alfredo tumingin sa kanyang anak. Before you place your signature on that fraudulent document, masinop na sabi ni Lucas habang nakatingin kay Minerva. Can we play a short presentation on the main screen? It's our computer science and ethics project for this semester. Mabilis na namutla si Minerva. Tumayo siya at pabalibag na tinurong bata. Ano ka ba naman, Lucas? Hindi to oras para sa mga pambatang laro ninyo. Nakikita mong napakahalaga ng pinag-uusapan ng tatay mo at ng board of directors. Hayaan mo silang magsalita, Minerva. Malamig at matoridad na utos ni Alfredo na nagpatahimik sa babae. Tumingin si Alfredo kay Mason. Go ahead, son. Isang simpleng pindot lamang ni Mason sa kanyang customized na tablet at agad na nagbagong kulay ng napakalaking display monitor sa dingding. Nawala ang video ng board of directors at napalitan ito ng isang malinaw na HD video recording na may kasamang crystal clear audio background. Itong mismong gabi na 3 linggong nakalipas sa loob ng opisina ni Minerva. Sa screen malinaw na nakikita si Minerva habang umiinom ng alak at nakataas ang paa sa mesa kasama si Attorney Delgado. Nasa Switzerland pa sa Alfredo. Nagpadala na rin ako ng mga doktor na babayaran natin para ideklara na unstable ang mental health ng kambal. Maririnig ang boses ni Minerva sa recording. Napakalinaw at walang kapantayang kasakiman. Kapag napatunayan nating baliw at unstable ang dalawang yan, madali na lang nating kukunin ang legal guardianship at ang buong bilyong-bilyong yaman. Lumalabas din sa screen ang boses ni Attorney Delgado. Paano mismong mga bata? At ang sagot ni Minerva na nagpalamig sa buong kwarto. Ipapaampun kong 2 paslit na yan sa pinakamalayong ampunan sa abroad. Sisiguraduhin ko na hindi na sila makakabalik. Napanganga si Attorney Delgado. Ang baso sa kamay ni Minerva ay dahan-dahang nadulas at pabalibag na nabasag sa marmol na sahig. Ang tunog na nabasag na baso sa marmol na sahig ay parang isang kulog sa gitna ng napakatahimik na conference room. Ang bawat piraso ng kristal na kumalat ay tila naglalarawan ng nawasak na pangarap ni Minerva. Sa malaking monitor, hindi lang doon nagtapos ang pagpapakita ng katotohanan. Pagkatapos ng audio recording, mabilis na lumabas sa screen ng mga komprehensibong dokumento, bank statements at mga malinaw na CCTV footage. Malinaw na na-broadcast sa harap ng buong board of directors ang mga tagpo kung saan personal na pinalalayas ni Minerva ang mga lumang kasambahay. Ang mga oras na ibinabagsak niya, ang mga lumang tinapay sa harap ng kambal at ang mismong video kung saan pinalilipat at ikinukulong ni Minerva at ng kanyang mga bodyguards sina Mason at Lucas sa madilim at maalikabok na attic.
Higit pa dito, lumabas din sa screen ng mga bank tracking log. Pinapakita doon ng milyong-milyong pondo na lihim na itinatakas ni Minerva mula sa Jose Corporation patungo sa mga iligal na kasino at mga pasugalan sa Europe. Ano to? Peke yan! Hindi totoo yan! Hysterical na sigaw ni Minerva habang nanginginig ang buong katawan. Lumapit siya sa mesa at pilit na hinawakan ang magkabilang braso ni Alfredo. Alfredo, mahal ko, makinig ka sa akin. Nililin lang kanila. Ginawa ng mga anak mong video na yan gamit ang deepfake AI at advanced voice synthesis. Mga demonyong mga anak mo. Gusto nila tayong pagawayin dahil ayaw nila sa akin. Tumayo si Attorney Delgado, pawis na pawis at namumutyang mukha. Oo, Mr. Jose. Isang cybercrime at malaking forgery ang nangyayaring ito. Hindi legal ang mga ebidensyang yan. Dahan-dahan na tumayo si Alfredo Jose. Ang kanyang mukha ay hindi lang simpleng galit. Ito ay puno ng matinding puot at pagkamuhi. Dahan-dahan niyang inalis ang mga kamay ni Minerva sa kanyang braso ng may sukdulang pandidiri. Deepfake AI. Malamig na tanong ni Alfredo. Ang boses niya ay parang galing sa kaibuturan ng lupa. Minerva, hindi mo ba talaga kilala kung kanino ka nakikipaglaro? Anong ibig mo sabihin, Alfredo? Nanginginig na tanong ni Minerva habang umaatras ng ilang hakbang. Lumingon si Alfredo sa dalawa niyang anak na nanatiling nakaupo ng maayos at may malamig na ekspresyon sa mukha. Nakalimutan mo bang sinabi ko sa'yo bago ako umalis? Patuloy ni Alfredo habang tinuturong monitor. Sina Mason at Lucas ay hindi mga karaniwang bata. Sila ay mga certified prodigies. Ang pader ng cybersecurity system ng buong Jose Corporation at ang encrypted global network nito ay hindi ginawa ng mga babayarang IT experts sa Amerika, kung hindi binuo ng aking dalawang anak nung 3 taong gulang pa lamang sila. Napatigil si Minerva, napaatras siya hanggang sa mabangga ang kanyang likod sa malamig na pader ng silid. Ang sinasabi mong deepfake, dagdag ni Mason habang pinalalabas sa screen ng digital certificate ng video. Is an encrypted raw recording stamp with an immutable blockchain timestamp. Legally verified to sa International Cyber Court at may biometric validation ng bawat poses sa mukha ninyo ni Attorney Delgado. In short, Tita Minerva, seryosong dagdag ni Lucas, there is zero chance of technical denial. Every word you said, every penny you stole, and every night you lakas in the attic is permanently written in digital history. Sa kabilang linya ng video conference, nagsimulang magsalita ang chairman ng board. Mr. Jose, as the board of directors, we demand an immediate revocation of all access to Mrs. Minerva Jose. She is a liability to the empire, and we are approving the filing of criminal charges against her and Attorney Delgado, effective immediately. Napahawak si Minerva sa kanyang ulo nang lalabong kanyang paningin. Ang dating perpektong plano na maging pinakamayamang reyna ng bansa ay biglang naglahot pinalitan na nakakatakot na realidad ng pagkakakulong. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang pinakamalaking pasabog ng gabi. Ang totoong lihim na magwawasak sa huling natitirang pag-asa ni Minerva. Napaluhod si Minerva sa malamig na marmol sa sahig ng conference room. Ang kanyang mamahaling designer dress ay nakakusot-kusot at ang kanyang pampagandang hinaluan ng malamig na pawis at luha ng kawalan ng pag-asa. Alfredo, mahal ko, patawarin mo ko. Umiiyak na pagsusumamo ni Minerva habang pilit na gumagapang patungo sa mga paa ng bilyonaryo. Nabulag lang ako ng pera. Ginawa ko lang yon dahil sa matinding pagkakautang ko sa mga kasino. Maawa ka sa akin, asawa mo pa rin ako. Kahit na ibalato mo na lang sa akin ang 5% ng ari-arian mo para makapagbagong buhay ako. Pakiusap. Napatingin sa kanya si Alfredo na may sukdulang pandidiri. Bago pa man makapagsalita ang bilyonaryo, dahan-dahan na tumayo si Lucas mula sa kanyang upuan. Hawak niyang isang makapal at exclusive na kulay itim na leather folder na may tatak na gintong tatak ng pamilyang Jose. Dahan-dahang lumapit ang 5 taong gulang na bata kay Minerva at pinigay sa kanyang mga papeles. Tita Minerva, malamig at matalas na panimula ni Lucas. Inaral mo ba talaga ng mabuti ang legal at corporate structure ng pamilya Jose bago ka nagpakasal kay Daddy? Napatigas si Minerva sa pag-iyak. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ng folder. Anong ibig mong sabihin, paslit ka?
Ipinaliwanag ni Mason ang nakakagulat at nakakapanginig balahibong katotohanan na kailanman ay hindi nalaman ni Minerva o ng kanyang korap na abogado. Mula pa nang mamatay ang aming biological mother 5 years ago, seryosong pahayag ni Mason habang pinalalabas sa malaking monitor ang totoong legal ownership chart ng Jose Empire. Ang buong yaman ng pamilya, kabilang Jose Corporation, ang mga international bank accounts, mga luxury mansions at mga private jets at pati ng mismong lupang kinatatayuan ng bahay na to ay hindi kailanman naging pagmamayari ni Daddy. Nanlaki ang mga mata ni Minerva. Napatingin siya kay Alfredo na may matinding takot at pagkalito. Hindi sa'yo ang yaman? Paano nangyari yun? Ikaw ang kinikilalang bilyonaryo sa buong Asya. Isang malamig at bahagyang ngiti ang lumabas sa mga labi ni Alfredo. Oo, Minerva. Tamang mga anak ko. Ako isang salaried CEO lamang na binabayaran ng Jose Holdings Management. Wala akong personal na ari-arian sa pangalan ko. Lahat ng yaman ng pamilyang Jose, pagpapatuloy ni Lucas sa isang boses sa puno ng kapangyarihan at otoridad, ay nakapangalan sa isang irrevocable royal trust fund na tinatag ng aming ina bago siya pumanaw. At ayon sa provision ng batas at ng kontrata, ang sole beneficiaries ng 100% ng buong Jose Empire ay walang iba kundi kami lang ni Mason. Parang tinamaan ng kidlat si Minerva. Ang kanyang mga mata ay halos lumuwa sa matinding shock. Nangangahulugan lamang ito ng lalaking pinalabas niyang napakamayamang bilyonaryo ay walang sariling pera sa papel at ang 25 taong gulang na batang kinulong, ginutom at pinagmalupitan niya sa atik ang tunay at tanging bilyonaryo. At hindi lang yan, Tita Minerva, dagdag ni Lucas habang inagaw ang atensyon ng pabalibag na nanginginig na si Attorney Delgado. Dahil nagpakasal ka kay Daddy nang walang prenuptial agreement, ngunit ang lahat ng ginastos at pera ni Daddy nang gagaling sa aming trust fund. Technically, wala ni isang piso si Daddy na pwedeng maituring na conjugal property ninyo. Pumutok ang bomba ng katotohanan. Ang lahat ng kanyang pagmamaltsato, ang lahat ng kanyang pagpapanggap at ang kanyang masamang plano na agawin ng yaman ay nauwi sa walang-wala. Nagpakasal siya sa isang lalaking walang personal na yaman, habang ang tunay na may hawak ng kaban ay ang mga batang ginawa niyang alipin. At siya nga pala, Tita Minerva, dagdag ni Mason habang pinipindot ang huling command sa kanyang tablet. Ang mga natitirang offshore accounts mo na naglalaman ng mga tinago mong pera? I'm afraid I just liquidated all of them to cover your legal penalties. You are officially bankrupt. Ang katahimikan sa loob ng conference room ay mabilis na nabasag nang pumutok ang napakalakas na tunog ng mga sirena ng pulisya sa labas ng Mansion Jose. Bumukas sa mga granding pintuan at pumasok ang isang pulutong na mga armadong pulis sa pamumuno ng isang mataas na opisyal ng NBI. Dala nila ang isang opisyal na warrant of arrest para kina Minerva at Attorney Delgado. Mrs. Minerva Jose at Attorney Delgado, kayo inaaresto sa ilalim ng mga kasong child abuse, child neglect, attempted extortion, corporate embezzlement at forgery. Malakas na pahayag ng opisyal habang agad na pinapasok ang mga bakal na postas o handcuff sa magkabilang kamay ng dalawa. Bitawan niyo ako! Maling taong hinuhuli niyo! Hysterical na sigaw ni Minerva habang nagpupumiglas at umiiyak. Nagkalat ang kanyang buhok, sira-sirang pampaganda at nawala ng kahit na anong bakas ng pagiging isang sikat na modelo o reyna ng mansyon. Mabilis siyang tinitigan ng mga bodyguard na dati niyang binabayaran. Mga tauhan na kaagad din ipinakulong ng pulisya dahil sa pagiging kasabwat sa pagmamaltrato sa mga bata. Habang pilit na kinakaladkad ng mga otoridad si Minerva palabas ng mansyon, tumingin siya kay Mason at Lucas na nakatayo sa tabi ng kanilang ama. Mga demonyo kayo! Mga salot! Siyaw ni Minerva habang nagwawala sa gitna ng hallway. Mga paslit lang kayo! Paano niyo nagawa ito sa akin? Sinusumpa ko kayo! Tumingin si Lucas sa kanya at sa huling pagkakataon ay nagbitaw ng isang malamig ngunit napakatalas na pahayag. We didn't destroy you, Tita Minerva! Sagot ni Lucas habang inaayos ang kanyang suit. Your own greed did! Habang sinasakay si Minerva sa sakyan ng pulis, agad ding inilabas ng bangko ang notice of foreclosure at bankruptcy sa lahat ng kanyang mga personal na ari-arian. Ang pangarap niya na maging pinakamayamang reyna sa Asya ay tuluyan naglaho
napalitan ng habang buhay na pagdurusa sa loob ng isang malamig at madilim na selda ng kulungan. Pagkaalis ng mga pulis, pinalitan agad ni Alfredo ang lahat ng tauhan at gwardya ng bahay. Kinuha niyang mga matatapat, subok at mapagkakatiwalaang kasambahay na tunay na nag-aalaga sa pamilya. Pinalinis at pinaganda rin ng gusto ang buong mansyon. Ang dating madilim at maalikabok na attic na ginamit ni Minerva para parusahan ng dalawa ay pinagiba ni Alfredo at ginawang isang ultra-modern state-of-the-art technology and robotics laboratory para sa kambal. Lumapit si Alfredo sa dalawa niyang anak, lumuhod sa sarap ni Mason at Lucas at mahigpit silang niyakap habang tumutulong luha sa kanyang mga mata. Mga anak, patawarin niyo si Daddy. Buong pusong pagsusumamo ni Alfredo habang hinahalikan ng mga ulo ng dalawa. Naging bulag ako. Akala ko makakahanap ako ng isang taong magmamahal sa inyo bilang bagong ina. Pero halos ipahamak ko pa kayo. Pangako, hindi na ito mangyayaring muli. Lumambot ang matigas at malamig na mukha ni Mason at Lucas. Sa unang pagkakataon, matapos ang 3 buwang pagtitiis, ibinaba ng kambal ang kanilang panlabas na pader at niyakap ang kanilang ama ng buong higpit. "It's alright, Dad," malumani na sabi ni Mason habang nakasandal ang ulo sa balikat ng ama. "We knew you just wanted us to have a complete family. You don't have to apologize. At saka, hindi naman kami nahihirapan, Dad," pilong dagdag ni Lucas sabay ngiti. "It was actually an easy chess game. She played check but we played checkmate from day one." Natawa ng malakas si Alfredo sa kabila ng kanyang mga luha. Naintindihan niya na bagamat mga certified prodigies at yung kanyang mga anak, ang pinakamahalagang bagay pa rin sa kanila ay ang pagmamahal ng kanilang tunay na pamilya. Mula sa araw na yon, bumalik ang tunay na liwanag at saya sa Mansion Jose. Sa pamumuno ni Mason at Lucas, sa likod ng mga eksena at sa mahusay na pamamahala ni Alfredo bilang CEO, mas lalo pang lumago at naging makapangyarihan ang Jose Empire sa buong mundo. Wala nang sinumang masamang tao ang nakalapit o nakapang-abuso pa sa kanila. Napatunayan ng Genius Twins na sa laban ng buhay, ang tunay na lakas ay wala sa kasakiman o pagpapanggap kundi sa katalinuhan, katotohanan at walang kapantay na pagmamahal sa pamilya. At dyan nagtatapos ang kwento ng ating paboritong feeling reynang stepmother na si Minerva. Akala niya siya ng pinakamatalino sa kwarto. Yun pala, taga-isip lang siya habang sina Mason at Lucas ang grandmaster sa chess match ng buhay. Ang ending, sa halip na luxury bags at bilyong-bilyong pondo, kulungan at zero bank balance ang nakuha ni Minerva. Sana'y naging masaya at magsiksik ang pakikinig ninyo sa mga The Billionaire's Genius Twins and their cruel stepmother. Bago tayo maghiwalay, ipapaiwan ko lang ang maikling aral na ito para sa ating lahat. Ang totoong kayamanan at kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa panlilin lang o kasakiman. Kahit gaano kagaling ang iyong pagpapanggap at pagtatago ng masamang balak, lagit-laging lalabas ang katotohanan. Sa huli, ang talinong ginagamit sa kabutihan at ang pagmamahal sa pamilya, ang tunay na magtatagumpay. At muli, ako po si Miss Maria. Maraming salamat po.